Ito na ang huling sandali. Nababalot na ako ng mga aninong galing sa engkantong itim. At sa harap ko, ang mga aswang ay naghihintay na lamang ng isang hudyat para ako'y lamunin. Pero hindi ako papayag na maging alipin ng sumpang ito. Ang yaman at kapangyarihan ng pamilya namin ay magtatapos sa gabing ito. Handa na ba kayong saksihan? Ay tila wala na akong pagpipilian pa. Subalit, may natitira pa akong alas. Inilabas ko ang isang lumang agimat. Ibinigay ito sa akin ng aking lola bago siya pumanaw. Isang puting kristal na tila may nakakulong na sinag ng araw. Ang sabi ng aking lola, "Gamitin mo lamang ito, apo. Kung wala na talagang pag-asa." Itinapat ko ang bagay na yun sa gitna ng dibdib ng engkantong itim. "Hindi mo ako mag-aari!" sigaw ko. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas mula sa kristal. Ang mga aninong bumabalot sa akin ay nagsimulang mapaso at naglaho. Ang engkantong itim ay naglabas ng napakalakas na hiyaw na yumanig sa buong mansyon. Isang tunog na hindi likha sa mundong ito. Habang ang liwanag ay lumalakas, ang mga dingding ng mansyon ay nagsimulang magbitak-bitak. Ang lahat ng kasamang itinago rito sa loob ng 100 taon ay sabay-sabay na nagliyab. Tumakbo na ako palabas habang may oras pa. Hindi ko na nilingon pa ang mga aswang na ngayon ay nagkakagulo sa takot sa liwanag. Tumakbo ko ng tumakbo hanggang sa makalabas ako ng bakuran. At nakarinig ako ng isang malakas na dagundong. Ang Casa de Sombras, ang bahay ng aking mga ninuno, ay dahan-dahang nilulunok ng lupa. Tila ba binabawi na ng kalikasan ang lugar na ito. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang anyo ng engkantong itim sa gitna ng mga gumuguho na haligi. Hindi na siya galit. Tila ba may lungkot sa kanyang mga mata bago siya tuluyang naging alikabok sa hangin. Ang sumpa ay naputol na. Pero alam kong ang peklat na likha nito sa aking puso ay mananatili habang buhay. Wala na ang mansyon. Ang natira na lamang
ay isang bakanting lote na balot ng abo. Pero sa bawat gabi na dumaraan, tila may naririnig pa rin ako, mahinang bulong sa hangin. Paalala na ang dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Nagtatago lamang ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa seryeng ito, mga kabikay. Kung naibigan ninyo ang kwento ni Raul, huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan. At sa susunod nating pagtatagpo, humanda na kayo. At tatalakayin naman natin ang misteryo ng pusang itim at ang agimat ng proteksyon. Hanggang sa muling gabi ng kababalaghan, ito ang Boy Capre Aswang Diaries.